Si Digo ngayon mga kababayan, hindi na makatulog. Lagi na lang dilat yung mga mata. Pinapatulog ng kanyang anak na si Kitty Duterte. Hindi pa rin makatulog. Bakit niya Mr. Maravillas? Normal. Daming problema ng dating Pangulo. Patong-patong po. Ang latest, kinasuhan siya ng sedisyon. Inciting to sedition tulad ng kanyang anak na si Sara Duterte. Ang nag-file kahapon mga kababayan ng kaso, si General Nick Torre. Isabi ko sa inyo, self-destruction ang ginagawa ng mga Duterte. Kasi ayaw makinig po sa matitinong pagpapayo. Ayaw makinig sa atin, mga sinasabi natin. Pag hindi ka na makinig sa tinatawag sa Bible na sound advice at pinakikinggan mo yung mga nakapaligid sa'yo na sige lang ang praise, ay talagang maliligaw ka ng landas. Kaya ang problema kay Digong, matanda na eh. Kaya kahit yung kanyang anak, hindi na pinakikinggan, matulog ka na niya. Hindi na makatulog si Digong. Pakinggan ninyo ito. Dada, matulog na. Mauna, drowsy kay ka kay buntag na kamatog. Dalik na. Dalik na. Nanonood siya ng balita tungkol sa kanyang anak. Pinasadlakan ng kanyang anak. Mga kababayan na malamang sa malamang makonvict ng Senado. At simula na mga kababayan ang impeachment trial. Kasi ngayon po, lumalakas yung pressure sa Senado. May nagpetisyon na pong isang abogado sa Supreme Court for mandamos. Pagkatapos, yung survey ng Tangere na sinasabing 73% sa ating mga mamamayan ang nagsasabing kailangang iharap na sa impeachment trial si Sara Duterte. Kaya si Digong po, di na makatulog. Pinapatulog ng kanyang anak na si Kitty. Gulong-gulo ang isip, nanonood sa mga balita tungkol sa kanyang anak. Yan po. Dada, matulog na. Mauna, drowsy kay ka kay buntag na kamatog. Nanonood daw siya. Dalik na. Ang pinanonood niya, kwento tungkol sa kanyang anak na si Sara. Inday Sara. Kita ninyo, gulong-gulo na yung isipan ni Digong. Sabi ko nga po, lahat ng problema nila, kung nakinig sila sa atin, natuto lang. Ako po, sumuporta sa dating Pangulong Digong. Karamihan naman po sa atin kasi isinusumpa natin yung mga kagagawan, mga ginagawa ng mga dilawan. Wala mang choice noon. Kandidato si Grace po, si Maruhas. Ayaw man natin kay Maruhas. Ayaw man natin kay Grace po. Parehas na dilawan. So ang naging alternative mga kababayan, si Digong. So sinuport natin si Digong. Ako sinuport ko po si Digong. Kaya lang matigas ang ulo. Sumobra. Sabi nga po sa Bible, ang lahat po may hangganan kasi. In everything there is a season in time. A sign to embrace and a time to refrain from embracing. In-embrace natin si Digong, kaya lang sumobra. Ayaw mo po makinig kasi matigas ang ulo. Pag ayaw mo makinig sa sound advice, ang ibig sabihin niyan, gusto mong mapahamak. Kaya ako po, kahit ako matanda na, nakikinig po ako sa advice. Sound advice. Kigaling yan mga kababayan sa mas bata pa sa atin. Pati yung aking mga anak, pinakikinggan ko. Kasi nga po sabi nga, pantas ka man at di lang paham, mayroon ka ring hindi alam. Pero pag ang belief mo, ikaw na yung pinakang magaling, you'll not grow. At malamang sa malamang, yon ang ikakapahamak mo. Kasi ang ibig sabihin niyan, masyado ka ng proud sa sarili. Isabi po sa Bible, yung mga proud po, binabagsak. Pag proud ka, ang ibig sabihin, ma-pride ka. Isabi po sa Bible, pride comes before distraction. Ito na ngayon yung mga Duterte. Ayaw na nating mag-advise kasi matitigas nga ang ulo. O ngayon, hindi na siya makatulog. Kapo nag-file mga kababayan ng sedition case si General Torre. Patong-patong na po yung mga kaso ng mga Duterte. PNP, CIDG, Chief Files Complaints versus Rody Duterte overkill Senators Remarks. Mabuti pa ito si General Torre, matino.
Mabuhay ka, General Torre. Kung ito mag-retire na si General Torre, in 2028, tumakbo ka po, General, for Senator. Ikakampanya kita ng libre. Kailangan nating mga matitino na leader. Thank you for bringing back sanity in this country. Yung iniintay sana natin, yung mga senador. May pangatlong senador na nag-react dito sa kill remarks ni Digong, si Bong Revilla. Yung reaction ni Bong Revilla na turingan pang kandidato ng administrasyon, alyansa ng bagong Pilipinas, sablay pa, pumabor pa mga kababayan sa mga pinagsasabi ni Digong. Mabulaklak lang daw. Mabulaklak lang na bibig yun. Bong Revilla downplays Rody Duterte's kill senator's remark. Pag ganyan, Senator Bong Revilla, ipopost ko na sana kasi nakikiusap yung ating Pangulong Bongbong Marcos na i-12-0. So, iboboto lahat. Dapat sa pakiusap ng ating Pangulo, lahat na nasa line-up ng alyansa, iboboto natin. Nakumbinsi na sana ako ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, with your statement, I think kailangan na ilaglag ka kasi lumabas na yung totoong kulay mo. Na habang nandyan ka sa alyansa ng bagong Pilipinas at nasa partido ka pa ng Lakas CMD, ay ranking official. Pero simpatetika pa rin. Simpatetika kay Digong. Delikado ang impeachment. Pag ganyan, baka isa ka sa bumoto para i-acquit si Sara Duterte. Tama po, mga kababayan. Mabuti pa si General Torre. Maganda yung kanyang pananaw kung bakit siya nag-file ng kasong inciting to sedition. Pero sabi ni General Torre dito, we have already submitted complaints for unlawful utterances in inciting to sedition against the former president. Sabi po ni Torre sa interview ng mainstream media, this case niya is now docketed in under case build-up. Duterte's comment made during a public appearance has drawn criticism after he suggested bombing and killing 15 sitting senators to make way for his preferred candidates. Sabi po ni General Torre, statements like this can no longer be dismissed as mere jokes. This is the kind of rhetoric that has caused instability in our country in the past 6 years. It has to stop. The former president and his allies have downplayed the remark, with Duterte later claiming he was only expressing an opinion. But Torre dismissed this defense, saying that's already too much. He cannot just say these things, and later claim it was a joke or a legal opinion. General Torre, who expressed that he was filing the case in his personal capacity as a citizen and a law enforcer, warned that Duterte's remarks could incite violence among his loyalists. Sabi po niya, this might seem like a small issue, but coming from a former president, it is dangerous. His blind supporters could take his words seriously. It happened before. He encouraged the killing of drug addicts, and we saw the consequences. Many people died, and the violence became uncontrollable. May punto po, mga kababayan, si General Torre. Kaya mabuhay ka po, General. Ikaw yung dapat umupo na senador. Ninormalize po ni Digong sa kanyang administrasyon yung paggamit ng violence. Lagi pong bukang bibig niya, kill, kill, kill. Ano nangyari po? More than 30,000 yung biktima po ng EJK, and that is part of history. Nakita ninyo ang consequence ng joke? So dinadaan niya sa joke. Pero yung kanyang mga followers, mga kababayan, ginawang seryoso, double speak ang ginagawa, mga kababayan, kasi ni Digong. Kaya sabi nga natin, salamat kay General Torre for bringing back sanity in this country. Torre said he informed his superiors about his decision but acted on his own judgment, citing his duty as a law enforcement officer. Bilang anyang patriotic Filipino at isang policeman, I believe this needed to be done. We in the law enforcement are supposed to uphold the law, and if we see a clear violation, it is our duty to act. Torre denied that his move was politically motivated, stressing that it was purely a legal matter. This is beyond politics.
Some people might think I'm doing this for political reasons, but the law is clear. No one, not even a former president, can just disregard it. May batas po sa bump joke. And it is penalized. It is a decree na sinulat ng dating Pangulong Ferdinand Idrelin Marcos Sr. Sabi nga po ni Congressman Adyong, isa sa mga matitino. Maraming congressmen natin, lalo yung mga members ng Quadcom at the Young Guns, matitino na mag-isip. Pero yung mga senador po, other than nagustuhan ko rin yung statement ni Coco Pimentel. Naituan niya tanda, nagpapakita na si Digong has that personality, serious personality disorder. So at least, nagsalita siya against. Hindi niya ito nagustuhan. Kasi kung joke siya mga kababayan, it is in bad taste. Ipapatay mo yung 15 na mga senador para lang makaupo yung mga senador mo, kandidato mo sa pagkasenador. Tama ba yun? Bombayin niya natin. So sa kanya joke. So sa punto mga kababayan ni General Torre, di ba niya yun ang nangyari? Ng previous administration, lahat kill na lang. Sineryoso. At yung patayan naging uncontrollable. Pakinggan natin mga kababayan si General Torre. Isang matinong general, mga kababayan. 2020, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto niyang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Revilla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong. Ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, proprio po ba ito o may nag-file na complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman, and it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by blind supporters. Tama. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing. At ginawang sinasabi joke mga niya, vigilante normalizing violence. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang. Tama po si General Torre. May punto siya. We will be filing it for, tapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation. And formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat, have his counter affidavit on the case. Kailangan tuldo ka na ganitong gawain. I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Correct. Because anybody can file that. So hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher officer sa PNP before making this move po? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Chis Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang naglalabas ng cause of concern regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to fight the case. Under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung
directly will be in danger because of this? Depende na sa kanilang appreciation. Dapat po, yung mga senador, the very least na pwede nilang gawin po, sabi nga natin, mag-file man lang sila ng resolution is strongly condemning these utterances, this uncalled for na remarks ni Digong. Pwede sila mga kababayan mag-resolution or magpasa sila ng resolution declaring Digong persona non grata, unacceptable person. Tama po? Hindi siya welcome sa Senado. Kahit doon sa impeachment trial ng kanyang anak, hindi siya pwedeng pumunta dahil sa sama ng kanyang bibig. Ginawa niyang joke ang pagpatay sa 15 mga senador. Maiupo lang yung kanyang anak. Ang isang seryosong mga bagay, ginawa niyang joke lang. Kaya tama ito mga kababayan na aksyon na ginawa ni General Torre. Ituloy natin mga kababayan. Ang situation. Nasa kanila na yun. Kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us. We can send investigators to get their statements and we can file the case. Wala po bang political pressure ito given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NBI ng cases din? Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag niyo isipin na ito ay politika at ako'y para kilingan ng politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats din po ba ang recommend? Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir? Unlawful utterance? Meron kaming, may pinafinal ako, inciting to sedition. But inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa eh. So, inciting to sedition at unlawful utterances Yes. po? So, pwede makakita kaya, sir, ng posible ba? Iniligay namin muna sa docket at I'll give you the update. So yan mga kababayan, para maturuan po ng leksyon yung matanda na ang paggawa ng krimen po is not a joke at hindi tama ang pag-normalize po ng violence. Isa 6 years niya po na pag-upo, yun ang naging bukang bibig niya, kill. Tapos, sasabihin, joke lang, 30,000 po plus ang namatay sa joke. Joke lang pala yun. Joke lang ang buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Lalo yung ating mga senador. Joke lang yon. Yun ang laging depensa nila. Pati ng kanyang mga kampon. Tingnan ninyo ito. Hay, hanggang ngayon, di pa ninyo kilala si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganong statement, bigyan nyo ng weight. Klaro naman yon na biro. Kung talagang totoo, gusto niyang pumatay ng 15 mga senador, bakit niya i-announce? Klarong-klaro na nagpapatawa siya. O di ba nung 6 years, lahat naka-announce yung kill niya? Every speech, as a result, ang daming na EJK. O sabihin ninyo na hindi na-announce, Senator Bato, yung kanyang pagpatay. Pati nga kayo, na capture sa video, sa isang speech ninyo na patayin natin lahat yan. O di ba? O ngayon, magpapalusot kayo. Sabi ni General Torre, hindi niya po pwede. Sasabihin mo ngayon, patayin natin lahat yan. Patayin natin yung 15 senador. Bombayin natin. Tapos kinaumagahan, joke lang. Dapat na niyang tapusin natin ito. Sabi ni Bondok, do you really think the former president mean it? Nagpapatawa siya ng mga senador? O magpapatay siya ng mga senador? That's what our proclamation. And very clear, it was a joke. Even the way he said it. But again, I'm not defending anyone. Very clearly, it was a joke. Naging abogado pa kayo. Napakalinaw ang bump joke ng kahit ordinaryong tao. Penalized under the law. Lalo pa ng isang pangulo. Lalo na mabigat. Dating pangulo ang nagsasalita. Sabi naman ni Panelo, yung kaso daw na final ni General Torre kay Digong, nagpapakita ng Tower of Ignorance. Yan ang description niya.
Tory is a tower of ignorance in an edifice of nonsense. Kayo po yung nonsense eh. Yung presidente ninyo yung nonsense. Kaya as a result, hindi na siya makatulog ngayon for uttering nonsense. And in fact, sa Bible, malinaw po ang sinasabi. Hindi na po sa hindi na sa batas kasi many times na-discuss ko na po yung presidential decree na bawal penalizing yung mga ganitong uri ng mga utterances. Yan ang turo ng Bible. Sabi diyan, does the Bible say it is a sin to curse, swear, or use profanity? Yan ang laging ginagawa araw-araw ni Digong. Ano sabi sa Bible? Kaya itong mga nangyayari sa kanila, si Sara, si Digong, at lahat niyang mga kaalyado, consequences ito ng kanilang masasamang gawain. Ginawa nilang joke ang pagsasalita ng mga masasama, profanity, yung pagmumura, panginsulto, tinawag yung ating Pangulo, mga baseless accusation, bangag, may adik tayong Pangulo, may adik pala tayong Pangulo nung panahon mo. Ang sabi mo, nasa lista ninyo si BBM. At hindi ninyo pinatukhang you see? O ngayon, dahil hindi ninyo pinatukhang naging Pangulo, siya ngayon ang nagbibigay sa inyo ng malaking problema. Bakit? Dahil sa sarili ninyong kagagawan. Ngayon, ano sabi sa Bible? Yan napakalinaw. The Bible instructs us to bless and do not curse them. Sabi sa Romans 12:14. It warns us that whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Yan malinaw. Keep your tongue from evil and deceitful speech. Yan mismo mga kababayan yung nagpahama kay Sara. Kaya siya po na-impeach at malamang mga kababayan makonvict sa Senado. Kasi sabi nga po natin, tama lang na ang trial po after sona na. Ako okay yun sa akin. Para masiguro mo na matalo lahat ng kaalyado ni Digong na mga senador. At ngayon po, dapat siguro isama na natin si Bong Revilla. Pumanig pa kay Digong, so at least nakilala natin kung ano yung pagkatao niya. Kasi kasama siya sa bagong sa alyansa ng bagong Pilipinas. Pero dito sa issue po ng bump joke ni Digong, laban sa kanila na ito, ang mga senador, pumanig pa si Bong Revilla. Mabulaklak daw po lang ang bibig ng dating Pangulo. Magbasa po kayo ng Bible. Hindi po pwede yung ganyan. Yan Keep your tongue from evil and from deceitful speech. Yan God clearly instructs Christians to not curse or swear. Kaya tayo dito po, never tayo na nagmura. Kristiyano tayong totoo. Kahit galit tayo, halimbawa kay Digong, hindi man ako galit po sa mismong pagkatao ni Digong. Galit ako po sa kanyang ginagawa. Mahal ko po si Digong. Kahit yung mga DDS, binabasa ko araw-araw dito. Hindi ko po binablock. Tingnan mo, sige lang nila apuera yung mga trolls. Kasi yung trolls po, makina yan. Walang persona. Machine lang siya. Nakikita man natin yung mga trolls. Binablock ko na. Pero kung hindi trolls, mga taong organic, kasi binibigyan natin sila ng pagkakataon na magbago. Magbago para sa mabuti. Tayo ina-accuse tayo ng mga DDS. Balingbing daw ako. Kailangan natin magbago. Life is a constant change. For God dapat yung pagbabago. Sabi yan sa kanta ni Joe Marichan. Life is a constant change. Pag hindi ka na magbago, alam mo nang mali, ayaw mo pang baguhin, you will rot. Magbabago ka pa rin. Kaya lang sa pagkabulok. Tama po? Sumal natin yung mga DDS, hindi ko sila kinakamuhi. Kasi kung kinakamuhi ko sila, blinak ko na sila lahat. So I'm giving them chance na magbago. And that includes, mga kababayan, the former president. Kasi blinded blinded po yung dating Pangulo ng kanyang matinding kasalanan sa buhay because of his pride. Arrogance. O tingnan ninyo, hindi na makatulog. Nanonood palagi sa mga development sa telebisyon, sa mga nangyayari sa kanyang anak. Ngayong mga masamang nangyayari ngayon sa kanyang anak, ang may kagagawan man lang po niyan, siya at mismo yung kanyang anak. Siya dahil siya yung nagturo ng arrogance. Kaya arrogante si Sara, natutunan po sa kanya, yung kanya, namana niya
sa kanyang tatay yung kanyang arrogance. Mangagsisi kayo sa inyong mga masasamang gawain. Baguhin ninyo ang inyong gawain kasi yun mismo ang magpapabagsak sa inyo. O kita ninyo? Wala nang chance wala nang chance. Itong si Sara Duterte, na-impeach na siya ng Congress. Malamang makonvict ng Senado. Kasi ang trial niya after election na. And sa kampanya mga kababayan, disiguraduhin ng mga pumirma sa impeachment. 250 na nga po na mga congressmen na sa kanilang mga distrito po sa buong Pilipinas matatalo po yung mga kaalyado ni Digong sa Senado to ensure conviction. You see? At sino mang mga kandidato sa pagkasenador pumapabor sa masamang gawain nila, we will ensure defeat yung mga mamamayang Filipino na mismo during the midterm election sa May 12 election po. Ngayon, bakit lahat na basura ang lumalabas sa bibig ni Digong at yung kanyang pamilya? Dahil po sa kanyang maitim na puso. Hindi po akong may sabi niyan. Sabi mismo ni Matthew, sa Matthew 15, 18 to 19. But what comes out of the mouth proceeds from the heart. Kung ano daw ang lumalabas sa bibig, galing sa puso. And this defiles a person. For out of the heart comes evil thoughts. Ang mga pag-iisip ng masama daw, kasama yung pagsasalita ng masama, galing sa kanyang puso. Ano daw? Na mga evil thoughts tulad ng pagpatay, tingnan niyo, murder, adultery, sexual immorality, pagnanakaw, false witness, slander, yung pagsasalita ng masasama sa kapwa. Yung fake news, false witness, galing daw po yun sa masamang puso, masamang kalooban. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit yung mga pinapatawag ngayon na mga fake news peddlers ni Digong iniimbestigahan ng Congress. Kasi po, walang tigil sila sa paninira, sa pagpapalaganap ng fake news laban sa ating gobyerno. In worse, ang suspetsa ng Congress, pinupunduhan po ng China. Yan ang tinutumbok po sa investigasyon. So may interes ang isang foreign power, nagpapalaganap, ginagamit yung ilang mga Filipino. Ito na nga po, mga fake news peddlers. Para pagwatak-watakin tayo ng mga Filipino. So it concerns national security. Ganon kalala po ito. So nagpapalaganap sila ng paninira, fake news, galing sa kanilang puso. Kasi this fake news peddlers, ang suspetsa po, bayad ng foreign power. Kung hindi man direkta, yung foreign power, yung China, may ginagamit na mga personalities, could be mga negosyante rito, na silang ginagawang channel na nagpopondo dito po sa mga fake news peddlers to destabilize our government because of their interest dito po sa West Philippine Sea. Nakita ninyo? They are actually mercenary vloggers. Binabayaran ang kanilang pagbablogging para po magpakalat ng fake news. Nagets na ninyo kung bakit seryoso po itong ginagawa. At napaka-importante yung ginagawa ng Congress. Itong TRICOM. Ngayon po, ngayong araw na to, ang resumption ng hearing. Yan po, nagsisimula na pala, mga kababayan. It's just a way of perhaps adapting what are the best practices of other countries in relation to the employment or deployment of social media platforms. Our take, Mr. Chair, being members of the 19th Congress, is to establish a set of rules conscious of course, the constitutional right to freedom of expression. Mamaya, i-cover natin mga kababayan at pag-usapan natin. Kasi malalayo tayo sa topic nating una. O ngayon, sa Colossians chapter 3, verse 8, ano sabi? But now, you must also rid yourselves of all such things as this, anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Ito nagpahamak po sa mga Duterte, kay Sara, kay Digong, na ngayon kinasuhan po ng kinasuhan ng inciting to sedition ni General Torre. Produkto po 'yon ng kanyang mga filthy, basurang mga pananalita. Yan Napakalinaw po.
Yan o. But now you must also read yourselves. Alisin mo anya. Iwasan mo ang paggawa ng mga ganitong bagay. Yung magalit, yan o, anger, rage. Ito mismo yung ginawa niya, no? Ni Sarah. Malice, slander, paninirang puri, and filthy language from your lips. Ano sasabi doon sa una nating binasa? Yung mga lumalabas sa bibig, galing sa puso. Evil heart. Madumi ang puso. Kailangang linisin ang puso ng mga Duterte. Kasi hindi malinis po siya, hindi matitigil ang kanyang pagmumura. Hindi matitigil ang kanyang pagsasalita ng masasama. Paninirang puri sa mga Marcoses at sa kapwa. So kailangan talaga tuldukan ito. And the Senate must act. 3 senador ang nagsalita. Mas marami pa yung mga congressmen. At mabuti na lang si General Torre, siya na mismo yung umaksyon, file ng kaso. Ulitin ko, ang pwedeng gawin ng Senado po, maawa kayo sa institusyon ninyo, dinidisrespect na mismo ang inyong institusyon na pwede na lang sabihin pabiro, bombahin natin yung Senado para mapatay ang 15 senador. Ang pwede ninyong gawin, ito kung makikinig kayo sa akin, mag-file kayo ng resolusyon strongly condemning these outrageous utterances, joke, normalizing violence ni dating Pangulong Digong at i-declare ninyo si Digong persona non grata sa Senado. Bawal siya umapak sa Senado. Unacceptable siya. Kahit gusto niyang pumunta sa impeachment trial, bawal sa kanya. Dinisrespect niya ang Senado. Yun ang dapat ninyo. The very least na pwede ninyong gawin mga senador. Pag hindi, siguro tama lang na ikampanya na natin sa mga susunod na panahon. I-abolish natin yung Senado. Anyway, infiltrated na siya, invaded na siya ng mga inutil man lang. Nandyan, mga kababayan, marami mga senador, pamilya na, ginawa ng hanap buhay yung politika, kumikitang kabuhayan. Pagkatapos, marami bumubutas man lang ng upuan. You see? Might as well i-abolish na lang yung Senado. Mas productive pa yung Congress, mas matitino pa yung nandun sa Congress. Pati sa mga pananalita, mas magagaling pa. Pero hindi man natin linalahat. Alam na ninyo kung sino yung mga inutil sa Senado. You see? Tapos, karamihan pa dyan, personal yung mga ambisyon. Worse, Team China pa. You see? Kailang pati yung Team Philippines po ng ating Pangulong Bongbong, Team Liwanag, may nakasamang kampo ng kadiliman. Kailangan siguro tanggalin yung mga kampo ng kadiliman dyan. Kaya nga yung tawag na bansag ng ating Pangulo, Team Liwanag, para sa maliwanag na kinabukasan bagong Pilipinas. Pagkatapos, may maririnig tayo kasama sa alyansa na bagong Pilipinas na nakakiling pa sa Team China, Team Lagim. Tama po? Tama itong sinabi ni Barry Gutierrez. Tama na palusot. Barry Gutierrez calls for rejection of Rhodes joke only excuse. Yan yung post ni Barry Gutierrez sa X. Poposta ako, ang magiging depensa na naman dito ay joke lang. Hindi na dapat pagbigyan ng ganyang palusot. Kaya doon sa mga senador, ang pwede ninyong gawin po, isupport ninyo itong kaso na final po ni General Torre. Buti pa si General Torre, umaksyon na pabor sa inyo ang kanyang ginagawa. Hindi man siya senador, buti pa si General Torre siguro, pag retire niya, gawin nating senador, pangpalit po sa inyo. Kasi mas matino si General Torre kaysa sa inyo. So ito dapat ang ginagawa ng isang... ito po yung dapat na ginagawa ng isang matinong tao. Sa Colossians chapter 4 verse 6, sabi diyan, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Yan ang makikita natin mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 6 years pong nabuang yung mga tao. Kasi buang yung leader, pinapalakpakan nila yung pagmumura. Palakpakan sila. Napanood ninyo doon sa Club Filipino sa kick-off rally na ginawa ng PDP Laban. Palakpakan sila. Habang sinasabi ni Digong, patayan na lang natin yung 15 mga senador para mabakante. Tumbahin natin, palakpakan yung mga buang. Kasi buang yung leader nila. So yung followers, buang. Tayo, hindi man po buang. Kaya umiwalay tayo. Alangan man sumama pa tayo, alam na nating buang. Na-discovery nating buang.
patuloy pa nating isusupport. Yan po ang taong matino. Once you discovered na buang yung kasama mo, tumistansya ka na. Tapos ang tawag sa akin, balingbing. Balingbingan niya yan si Mr. Maravillas. Pasalamat na lang kayo. Palasalamat na lang si Digong. Kasama ako sa bumoto noong 2016. Sinuport. Hanggang sa sumobra na discovery natin, sumobra na yung kanyang ginagawa, lalo nung pandemonyo. Imagine na gustong gawin ni Digong, yung mga ayaw magpatusok, gustong aakyatin sa bahay para tusukin. Anong klaseng pag-iisip yan po? Sobra. O ito pa, Ephesians 4:29, ano sabi diyan? Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Iwasan mo niya yung pag mong ngayaan, nang lumalabas sa bibig mo, masasama. Kundi, ang dapat lumalabas sa bibig mo, yung mga bagay na makakatulong sa ibang tao, building others. Yan But only what is helpful for building others up according to their needs, according sa kanilang pangangailangan, that it may benefit those who listen. Para may pakinabang yung mga nakikinig. Anong pakinabang natin sa mga pagmumura ni Digong? Sige nga, kung hindi nasira yung moralidad ng ating mga kabataan, tingnan ninyo, natingala yung masasamang salita mula sa bibig ni Digong. Palamura na rin yung napakaraming mga kabataan. Kasi nga po, sabi sa kasabihan, ang mga ginagawa ng matatanda, kahit na mali sa mata ng bata ay tama, kala nila tama, naging toxic na po yung social media. Pagbukas po ng Facebook, ng YouTube, babalandra yung muka ni Digong at yung kanyang mga followers, mga vloggers. Maririnig mo lahat pagmumura. So yun ang masamang influensya, mga kababayan. Naging toxic yung social media. Nakita na ninyo? Kaya tingnan ninyo, yung mga followers ni Digong, lahat toxic po. Mahilig magmura, palaaway. Pati ako po inaaway dito. Nag-post ako ng mga pictures ng mga travels namin. Wala man akong komentong masama. Sa sobrang inggit siguro na lagi kami nagta-travel ni Mrs. Kung ano-ano pong mga masasamang salita ang sinasabi. Pinapabayaan ko na lang kasi yun sila po manifestasyon ng kanilang pagkatao. Di ba? Ano pa sabi sa Bible? Ephesians chapter 5 verse 4. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking. Or ibig sabihin ng coarse joking, vulgar, which are out of place, but rather thanksgiving. Mga paggagamit ng vulgar words. Nakita ninyo ako nag-joke ditong bastos, vulgar. Narinig na ninyo po ako? Di ba hindi? Kasi yan po, parte ng natutunan namin. Ethical standard, code of ethics ng isang broadcast journalist. Bawal ang pagsalita ng masasama, ng mga vulgar words, mga bastos na pananalita. Pinauso po ang mga bastos, vulgar words. Pakinggan ninyo Pakinggan ninyo si Padoy. Si doktor siya. Napakasama ng bibig. Kasama siya sa inimbestigahan ng Congress. Pakinggan ninyo si Glenn Chong, abogado, ganyan magsalita. Pakinggan ninyo si Trixie Angeles, ganon na rin po. Birds of the same feather po. Kaya madali na identify ang mga supporters ni Digong kasi pakinggan mo na lang sa pagsasalita sila. Lahat bastos. Naintindihan na ninyo. Ang sabi po ni Pablo sa sulat kay James 3:10, sabi po niya, out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Mula sa bibigan niya, pwedeng marinig mo yung mga praises. Pwede rin yung pagmumura. So, alin doon ang tama na dapat marinig natin, lalo na sa isang opisyal. Mas maganda po ang marinig mabubuting salita. Hindi yung masasamang pananalita ang maririnig natin. Lalo na, dati kang Pangulo, dapat nga manahimik ka na lang kung wala ka man lang sasabing mabuti. Kasi pinagbigyan ka na, 6 years ka na naming kinilalang Pangulo. Nirespeto bilang Pangulo. O ngayon, hindi ka pa makuntindo. Kung gusto ninyo na maging presidente si Sara, di patakbo ninyo. Yan kung makatakbo pa siya. Kaya lang, malabo na po. Kasi, hindi man siya tatantanan ng Congress.
Ang sabi doon, walang ligtas si Sara. Kahit mag-resign si Sara, ipoporso pa rin ang conviction. Kasi ang prayer ng impeachment, removal plus perpetual disqualification. So itong impeachment sa kanya and perpetual disqualification, lahat ito consequences bunga ng kanyang mga maling gawain. Wala man dapat dito na sisihin kundi kayo mismo na pamilya Duterte. Kung hindi makatulog ngayon si Digong, sa kakapanood po ng mga kwento tungkol sa kanyang anak, ito po yung consequences ng kanyang masamang gawain. Actually, may remedy pa po. Pwede itong ma-reverse kung gagawin nila, kung gugustuhin nila. Dati ito mawawala. Kaya lang, di ko na po sasabihin kung anong pwedeng gawin ni Digong. Kasi sabi po ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Tapos, hindi man po ako naniniwala na si Digong, pag napanood itong aking mga sinasabi rito na pwede niyang gawin, tatalima siya at gagawin niya. Kung mag-advise man po ako rito, unsolicited advice, di ako naniniwala pag napanood ni Digong, pakikinggan niya. Hindi nga po nakinig sa mga advisors niya. Ako pa, sino man ako. Tama pa? Yung spiritual advisors niyang pinapaniwalaan, nakakulong. Si Pacquiao, asa pa kayo. Kaya ang tinatak na landas nila, pari-parehas po. Si Sara malamang makulong for inciting to sedition. Si Digong sa ICC, pati si Bongo pagkatapos si Bato, damay. Kita ninyo? Lahat ito, consequences ng kanilang mga masasamang gawain. Tama pa? Lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.